Sa pag-aaral noong 2023 ng TomTom, isang Dutch multinational traffic data provider at location technology specialist, lumalabas na Metro Manila ang may worst traffic sa mga metro areas sa buong mundo. Ito'y matapos suriin ng kumpanya ang 387 metro areas mula sa 55 bansa sa buong mundo. Aminado naman dito ang MMDA sa naunang pahayag ng ahensya, aabot sa 3.6 milyon na sasakyan ang dumadaan sa mga kalsada ng Metro Manila na lagpas na sa carrying capacity ng rehiyon. Idagdag pa raw dito ang mga paghuhukay at pagsasaayos sa mga kalsada, kaliwat ka ng pagtatayo ng mga flagship programs ng pamahalaan para sa trapiko at pagsuspinde ng no-contact apprehension. Ito ay inaaral ng kasalukuyang administrasyon. Kami po ay gagawa ng paraan, full of government approach, magtutulong-tulong po kami ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-address po ito at huwag na mag-worsen at eventually mabawasan. Ilan sa mga proyektong makakapagluwag sa daloy ng trapiko ay ang EDSA Greenway Project at Manila Subway Project na inaasahang matatapos sa taong 2029. Pero ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa sa mga solusyon din sa problemang ito ay ang pagpapaunlad ng mga kalapit na probinsya at lungsod sa Metro Manila. Sa vlog ng Pangulo, ibinandera niya ang iba't ibang proyektong infrastruktura ng pamahalaan para sa pagpapabuti sa daloy ng trapiko sa mga lugar na kalapit ng Metro Manila gaya ng Bataan, Pampanga, Cavite, Bulacan at Laguna. Ang pagkalat at pagparami ng mga oportunidad sa labas ng Metro Maynila ay tiyak namang makakatulong sa lagay ng trapiko. Ngunit hindi ito agarang solusyon. Malalaking proyekto itong mga ito. Kaya naman, dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito. Sinimulan na ang ilan sa mga ito gaya ng Airport to New Clark City Access Road sa Tarlac at Manila Bay Bridge na magkokonekta sa probinsya ng Cavite at Bataan. Isa rin ito sa mga nakikitang solusyon ng MMDA. Imagine nyo kung may 1,000 empleyado bawat isa yung regional offices. That's 180,000 empleyado na dito sa Metro Manila. Nagtitransact pa po dyan every day. So baka naman po pwedeng ilipat na. Pero maliban dito, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng disiplina ng mga motorista sa kalsada. Dapat susunod tayo sa traffic rules para tayong mauubusan lagi ng kalye. May bago mang kalye, kung luma pa rin ang ugali pa rin natin, wala rin. Ang pagbibigayan sa daan ay kailangan pa natin ipaalala sa bawat isa sa ating mga sarili. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa kalye, sumusunod sa batas trapiko, nagbibigay sa kapwa at higit sa lahat, hindi naghahari-harian sa daan. Bagamat simple lamang daw ang mga ito, malaki na itong tulong sa ikaluluwag at pagpapabuti sa daloy ng trapiko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.